Samantala, sa puntong ito, makakusap naman natin sa linyang telepono si Renato Reyes, Secretary General ng Bayan NATO. Magandang hapon sa iyo. Ay, magandang hapon, Sige, at ating mga tagapakinig. Oo. Kahapon ay pinatawag ulit kayo ng Pangulo sa batasan, tama ba? At kung maaari ay maibahagi nyo kung ano na pag-usapan? Well, kahapon po ay pinatawag tayo ng Pangulo at medyo unexpected nga po dahil sa totoo lang, pauwi na po kami at nagdiligpit na ho kami ng gamit nang nilapitan kami ng pulis at inanyayahang sumama sa kanila at hindi man lang sinabi kung saan papunta. Yun pala, naghihintay ang Pangulo doon sa isang lounge sa loob ng kamera at ninais niyang makausap yung mga nagrally sa labas at yung ibang nakaalis na ay pinatawag at pinabalik. So nagkaroon kami ng pag-uusap sa tumagal ng siguro isa't kalahating oras at malaking bahagi ng pag-uusap doon sa peace, sa peace talk, sa peace process, paano itong sinabi niyang unilateral ceasefire at makakauwi na ba ang mga lumad sa kanilang mga komunidad na heavily militarized, no? So ilan to sa mga positibo namang napag-usapan at pare-pareho naman na tumatanaw na magiging makabuluhan yung formal resumption ng peace talk sa August 20. Oo, yung dineklara ng Pangulo na ceasefire, gaano kahalaga ito, partikular sa mga komunidad na binabanggit mo? Well, ito yung isa sa pinaka-pinalakpakan, no? Pinakamalakas ang palakpak habang nakikinig kami ng SONA sa labas ng batasan. Siyempre marami ko sa nagrally kahapon, mga galing sa mga probinsya, sa mga komunidad na nakakaranas ng militarization, nakakaranas ng mga iba't ibang operations under the Oplan Bayanihan. So, pag nagkaroon ng ceasefire, ang expectation nila ay magpo-pull out sa mga komunidad yung mga tropa at magkakaroon ng luwag at mababawasan yung mga intensyon, mababawasan yung mga human rights violations, no, na posibleng kinakaharap nila. So, maganda ang reception, no, ng mga grupo doon sa sinasabing unilateral ceasefire. At ito nga, no, yung kahapon naging mapayapa at maayos yung pagtungo ninyo sa batasan. So, gaano kalaking bagay yung ganitong mga pagkakataon para sa inyo? Well, it is a first, no? Sa tagal ko po na nagsasama-sama sa rally sa SONA mula 1992, ngayon pa lang kung kami talaga nakatungtong ng batasan road ng hindi hinaharangan, hindi pinagtutulakan at siya pa lang ang presidente na maluwag, no, na nagsagawa ng SONA na hindi takot sa mamamayan na gustong magpahayag. At siya rin siguro ang unang presidente sa pagkakaalam ko na naglaan ng oras pagkatapos ng kanyang SONA, pagkatapos ng rally, na makipag-usap at kumuha ng feedback doon sa mga nagrally sa labas ng SONA. So for us, that's something that we really appreciate, no, na may mga pag-iiba man kami, may differences man kami sa ibang mga usapin at policies. Ang malinaw, meron siyang openness na makihalubilo at makinig sa aming mga sinasabi. At pangalawang pagkakataon na ito, yung una, yung rally nyo sa may Menjola. Tama po, no? Puro, medyo surprise to, no? He never fails to surprise the people. At kami naman, natutuwa kami na it was a pleasant surprise, no? Simpleng pag-uusap, hindi naman siya particular na, siyempre, kaharap na naman niya yung mga pawisan at galing pa sa rally, hindi naman nakapormal. Pero malugod ho niya kaming tinanggap at nag-usap nga ho sa iba't ibang mga issue na may kinalaman po sa ating bayan. Maraming salamat sa pagkakataon. Si Renato Reyes po, Secretary General ng Bayan. Maraming salamat.